Amen. Hallelujah. Isang mapagpalang umaga po muli sa ating lahat. Amen. Ngitian mo na may katabi mo. Nice to meet you again. Ayan. Kung wala kang katabi, tapikin mo yung sarili mo. Ayan. Amen. Welcome po muli sa atin pong Sunday Worship Cell Celebration. Today is the first Sunday of the month of August. Tama po ba? Grabe po, napakabilis po talaga ng panahon, ang bilis ng araw, oras. Hindi po natin napipigil yung pagdaan ng araw. Amen po ba, ng buwan, ng taon. Anyway, ngayon po umaga ay tayo po we celebrate, worship God, to celebrate, to listen to the word of our God. Amen po ba? Hallelujah. Welcome po sa atin pong online. Good morning po sa inyong lahat. At kung saan man po kayo dako naroon, saan mang bansa, anumang oras, anumang araw po sa inyo, magkakaiba man po tayo ng oras at araw. Blessed Sunday po sa inyong lahat. Welcome po kayong lahat. At dito rin po sa actual. Tayo nga pong lahat ay tumayo. Amen. At tayo ay magbabasa ng salita ng Panginoon to encourage po sa atin pong mga buhay, na ang atin pong puso ay nagagalak at umaawit sa pagpupuri po sa ating Panginoon. Amen po ba? Ang santuaryo ng Panginoon ay ang bahay-sambahan ay talagang itinalaga po ng Diyos para sa ating mga anak niya na patuloy na sumusunod at nananampalataya sa Kanya o sa atin pong Panginoon. Amen? At tayo pong lahat ay magbasa ng salita ng Panginoon. Gaano po ba tayo nagdiriwang? Ang ating puso pa ay ready? Amen po ba? Hallelujah. Lahat po tayo, yes. Kailangan po always prepare our heart, to prepare our life. Amen po ba? To worship God, to glorify God. Amen. Hallelujah. So, sabi po dito sa Awit chapter 100 verse 4 to 5. Amen. Hallelujah. Sabi po ng Diyos sa kanyang salita, pumasok sa kanyang templo ang naang puso'y nagdiriwang, umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Verse 5, napakabuti ni Yahweh, pag-ibig niya'y walang hanggan, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Palakpakan po natin ang salita ng Diyos. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So ngayon po umaga, kapatid, ikaw at ako, tayong lahat ay lumapit ng may kapakumabaan sa ating Panginoon. Maari mong itaas ang iyong mga kamay, dalawang kamay, kapatid, bilang pagsuko, bilang tanda ng ating pagsunod at paggalang sa ating Panginoon. Ikaw at ako, lahat po tayo ay inaanyayahan ng ating Panginoon ngayong umaga na manalangin, idalangin ang ating kabuuan, ang ating gawain ngayong umaga. Even yung salita ng Diyos na ating marireceive at ang kanyang anak na gagamitin upang maging daluyan ito, upang tayo makikinig ay tunay na maipamuhay po natin ang salita ng Diyos. O Amang Banal, muli o Diyos, kami po'y nagpapasalamat, Panginoon, na sa oras na ito'y kami po'y nagpapakumbaba sa iyong harapan. Humihingi po kami, Panginoon, ng kapatawaran, anuman po ang aming nagawang pagkakasala, sa isip, sa salita at sa gawa, simula kahapon, kanina at ngayon, Panginoon. Kami pong lahat ay narito sa iyong bahay-sambahan upang ikaw ay aming purihin, pasalamatan, Panginoon, sa lahat ng iyong ginawa para sa amin. Salamat po sa panibagong buwan, Panginoon Lord God, sa unang linggo ng buwan ng Agosto, Panginoon Lord God. Salamat, Panginoon, sa nakalipas na mga buwan sa aming pong mga buhay, na kami po'y sinamahan mo, Panginoon o Diyos, na kami po'y ginabayan mo, Panginoon o Diyos, sa iyong kapangyarihan, sa iyong kabutihan, pag-ibig, Panginoon, na hindi nagmamaliw, na hindi nagbabago, Panginoon o Diyos, noon, ngayon at magpakailanman. Ngayong umaga, Panginoon, ay sama-sama po kaming magpupuri, sama-sama po kaming makikinig ng iyong salita, Panginoon. Even, Lord, ang iyong anak na gagamitin upang maging daluyan ng iyong salita, Panginoon o Diyos. Balutin mo siya ng iyong banal mong dugo, ng iyong banal mong espiritu, Panginoon Lord God, upang kami na makikinig, Panginoon, ay tumanim sa aming puso, o Diyos, at ito po'y aming maipamuhay. Panginoon, salamat maging ang iyong mga anak na patungo sa lugar na ito. Pakaingatan niyo po sila, Panginoon, ang kanilang daraanan,
sasakyan, Panginoon, upang sila po'y ligtas na makarating sa lugar na kung saan po'y kami po'y sasamba at magpupuri sa iyo, Panginoon. Today is a special day, Panginoon Lord God. Ito po'y espesyal, Panginoon, O Diyos, dahil ito'y araw ng pagsamba, araw ng pagpupuri, araw ng pakikinig ng iyong salita, Panginoon. Ngayong umaga, O Diyos, sama-sama po kaming muli na magpapasalamat sa iyo, Panginoon, at nagpapakumbaba sa iyong harapan, Panginoon. Ito lamang pong aming dalangin at ang iyong pangalan ay nasa aming pong kalagitnaan, Panginoon, at tinataas po namin ang iyong pangalan sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Amen. So yan po, welcome po sa mga paparating, Sister Jane. Amen. Tayong lahat po ay manatiling nakatayo, tayo po ay muling aawit sa ating Panginoon. Yan, hallelujah. So, sino po dito ang handa ng purihin ang ating Diyos? Amen, amen. So, ngayong umaga po, muli po nating awitan, pasalamatan, dakilain ang ating Diyos, hallelujah, ng buong puso, buong lakas at kaluluwa. Come on, ipalakpak po natin ang ating dalawang kamay. Greatest day in history, that is beaten, you have rescued me. Sing it out, Jesus is alive. The empty cross, the empty grave, life eternal, you have won the day. Shout it out, Jesus is alive. He's alive.
happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be One more time. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Forever I am changed. Forever I am changed. Come on, patuloy po natin ipalakpak ang ating mga kamay sa ating Diyos. At patuloy po natin purihin ang ating Panginoon. Hallelujah! My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came near from the everlasting to the world we live. The Father's only Son, my Savior. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came near from the everlasting to the world we live. The Father's only Son. Everybody sing, you live. You lived, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah for all you've done. Come on, declare it, my Savior! My Savior, Redeemer, lifted me from the mighty clay. Almighty, forever, I will never be the same, as you came near from the everlasting to the world we live. The Father's only Son. You live! You lived, You died! you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah for all you've done. 'Cause you live! You live, you died. You rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah for all you've done. Hallelujah! Hallelujah for all you've done. Hallelujah. Hallelujah for all you've done. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah, Jesus. Come on, let's close our eyes and let us pray. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah, Lord. Thank you, Lord, for your goodness. Thank you for everything, Lord. Sa araw na to, Panginoon, muli kaming narito. Muli naming sinasamba ang iyong pangalan.
muli naming pinapasalamatan, dinadakila ang iyong pangalan, Panginoon. Oh, Jesus. Panginoon, muli ka naming pinahintulutang kumilos. Muli ka naming pinahintulutang maghari sa aming mga buhay, sa aming mga puso, Panginoon. Lord, muli namin binubuksan, Panginoon, ang aming puso, ang aming isipan. Lord, muli kang kumilos sa buhay ng bawat isa. Hipuin mo, Panginoon, ang puso ng bawat isa, Panginoon. Lord, kung iyo pong loloobin, Panginoon, paranas mo muli ang iyong kabutihan, ang iyong pagmamahal, ang iyong yakap sa bawat isa, Panginoon. Lord, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang buhay at hininga ng bawat isa na narito, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Yes. Muli kang mangusap sa bawat isa, Panginoon. Muli mong pangunahan ang bawat isa, Lord. Let your Holy Spirit, let your presence fill this place, Lord. Hallelujah. Come on, church, pwede po ba natin itaas ang ating dalawang kamay at muli tayong umawit sa ating Panginoon. Purihin natin siya na may kagalakan, na may pagmamahal. Purihin natin siya ng buong puso. Dakilain natin ang kanyang pangalan ng buong lakas. Tunay nga, Panginoon, na ikaw ang hari na nagmahal. Ang usang unang umibig sa amin, Panginoon. Kaya karapat dapat kang purihin, karapat dapat kang sambahin at awitan, Panginoon. Lord, I know kulang ang lahat ng pag-awit, ang lahat ng gawa't pasasalamat upang kay pasalamatan. Ngunit, Panginoon, hayaan mo kaming umawit sa iyo ngayong umaga. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Taas po natin ang ating dalawang kamay. This hallelujah. This alabaster jar is all I have offered. I break it at your feet, Lord. It's less than you deserve. If far more beautiful, you're precious than the ore. Some of my desires in the fullness of my joy, like you spill your blood
I still my heart as an offering to my King. Here I am. Here I am. Take me as an offering. Here I am. Here I am. Every heartbeat for your glory. Take me
are worthy. You are worthy, Lord. Here we are, Lord. Here we are. We worship. We lift your name. Here we are, Lord. We sing it to your name. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. We sing praises. We sing praises to your name, Lord. Hallelujah, Lord, because you are great. You are great, Lord. Hallelujah, you are worthy. Hallelujah. Thank you, Jesus, for everything. Thank you, Lord, for your goodness. Thank you for your unending love, Lord. Oh, hallelujah, Jesus. Lord, this time, we lift your name. We adore your name, Lord. Oh, hallelujah, Lord. Patuloy kang kumilos. Patuloy mong iparanas ang iyong presensya, ang iyong kabutihan sa bawat isa, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Oh, let's worship the Lord in the Spirit and in truth. Purihin ang Panginoon sa Espiritu at katotohanan. Hallelujah. Come on, patuloy tayong manatili sa presensya ng ating Panginoon. Sing it worthy. Worthy, worthy, you are sing to the Lord. Every heart for your glory, for your glory. Yes, one more time, here we are. Here I am. Yes, Lord, take me as an offering in your kingdom.
We worship you. We adore you. We glorify you. Yours is the kingdom. Yours is the power. Yours is the glory, the adoration, Lord, the honor, the praises. We love you, Jesus. Let your kingdom come and let your will be done as it is in heaven, Lord. We love you, Jesus, forever and ever. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hallelujah. 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 Minsan pa po palakpakan po natin ng malakas na palakpak po ng papuri sa Diyos. Amen. Ayan, nakita ko na may smile ni Sister Jean. Nakakahawa. Amen. Hallelujah. Anyway, blessed Sunday po ulit sa ating lahat dito sa actual at sa online po. Blessed Sunday po sa inyong lahat. Amen. Today is the first Sunday of the month of August. Napakabilis po ano? Amen. Na parang kailan lang kasama natin si Pastor dito sa actual. Pero ngayon po makikita po natin siya ulit sa online. Ayan. Amen. Ready na po ba si Pastor? Hindi pa. Ay, hindi pa. So, okay na po ba? Mag-forward po kayo ng konti dito sa gawing harapan para po mas lalo po kayong makita ang inyong mga beauty. Amen. So, ayan po, muli, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Sa buhay po ng ating butihing pastor all the way from Canada. Blessed Sunday po sa inyong lahat dyan, Pastor and Pastora. Sige po, muli. Bang lahat muna tayo ay tumayo at tayo po ay manalangin sa Panginoon muli bilang paggalang, pagsamba at pasasalamat sa Diyos dahil sa Kanya pong salita. Let us all pray. Heavenly Father, maraming pong salamat sa pagkakataong ito, Panginoon. Narito po kami sa inyong paanan dahil meron po kaming relasyon at naintindihan po namin ang pagsamba, ang pagpupuri, parangal ay sa iyo lamang, Panginoon, hindi sa tao, hindi sa things, ngunit
sa iyo lamang sapagkat ikaw ang aming hari, ikaw ang aming Panginoon, ikaw ang aming tagapagligtas. Lord, gamitin mo po ang oras nito sa aking pangangaral, pagtuturo at pagbabahagi ng iyong salita. Use me as a channel of your words bilang apakan ng iyong paa at ito pong mga mensahe na akin pong ibabahagi ito'y maitanim sa kanilang puso at isipan, maipabuhay at magturo sa kanila ng Panginoon, wala pong maging hadlang sa connection, sa internet, maging sa atmosphere, sa ears to Lord. I pray, Panginoon, na lahat, Panginoon, ay masagap at ma-receive namin na may kapakumbaba ng iyong salita sa oras. Thank you Lord sa opportunity. I pray, Lord, sa lahat ng mga kapatid sa online, lahat ng mga kapatid sa church at manonood dito replay. I pray for your divine words and wisdom, especially your will, shall continue to prevail sa buhay po ng bawat isa. Here I am, Lord, use me. Glory, your praises, for your honor. In Jesus' name pray. Amen. Palapakan po natin si Lord. To God be the glory. Praise the Lord. Iyan, can you all be seated po at blessed Sunday sa bawat isa. And good to see you again sa online and wherever you are, blessed Sunday. So without further ado, meron po akong napakahalagang mensahe na nais ko pong i-share sa bawat isa habang tayo po ay naglilingkod sa Panginoon. So yun po yung ating title po, no? Manatiling matapat at masipag sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. So kumusta po ang ating buhay? Kumusta po kayo ngayon? Despite andyan kayo sa church, ako pa dito sa online, meron pa ba tayong puso? Amen? Gaano ba tayo kasipag? Gaano ba tayo katapat sa ating pong paglilingkod sa Diyos? Maalala ko po, 2 Sundays na tinuruan ko kayo ng napakahalagang mensahe patungkol po, of course, sa kaharian ng Diyos. At yung mensahe na yon, kung titingnan po natin, ito yung laman ng ating pong introduction. Ang gusto po ng Diyos na yung mensahe hindi mawala sa puso at buhay po natin, at ang gusto ng Diyos na manatili tayo sa salita niya. Sabi sa introduction, tayo ay tinawag ng Diyos mula sa kaharian ng kadiliman, itinalaga sa kanyang kaharian at tinatakan ng kanyang banal na espiritu upang mamuhay ng matagumpay dito sa lupa ayon sa kanyang kalooban at alinsunod sa kanyang mga kautusan. So napakalinaw po na tayo pong lahat ay tinawag ng Diyos mula sa kaharian ng kadiliman, mula sa religion, mula sa sanlibutan, at dinala tayo into His Son in the kingdom of His dear Son, our Lord Jesus Christ. At tinalaga po tayo doon. Kaya ang tayo po ng mga Kristiyano, pag gusto po nating magtagumpay na mamuhay dito sa lupa, manatili po tayo sa kaharian ng Diyos. Amen po ba mga kapatid? So meaning to say, you and I, if we remain under the rule and reign, the kingdom of God, magtatagumpay po tayo dito sa lupa. At hindi lang yun, tayo po ay tinatakan pa ng kanyang banal na espiritu. Upang makapamuhay tayo ng matagumpay dito sa lupa, ayon sa kanyang kalooban at alinsunod sa kanyang mga kautusan. So malalaman po natin na talagang ang buhay natin magtatagumpay sapagkat ang Espiritu ng Diyos nananatili sa buhay po natin. Sapagkat ang salita ng Diyos, tuloy-tuloy po nating sinusunod. Kaya ang encouragement ko po sa bawat isa, yamang nagsimula kang maglingkod o naglilingkod sa Diyos, manatili tayong matapat at masipag sa paglilingkod sa Diyos. Puntahan po natin yung key verses po natin. Yung key verses 1 po natin sa Matthew chapter 21 verse 43. I want you to follow this verse. Sabi po sa verse 43, kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang kaharian ng Diyos ay kukunin sa inyo at ibibigay sa mga taong tapat na maglilingkod sa Kanya. So kung nasusundan niyo po itong verse nito, sino nga ba yung tinutukoy po dito? Sino nga ba yung pinaparinggan ng Panginoon? Ito po yung mga tao na nakapokus po sila sa ritual, nakapokus po sila sa religion.
pero hindi po sila nagsisik first ng kaharian ng Diyos. Hindi po sila nakapokus sa king. Kaya sabi ng Diyos, dun sa mga una na dapat sa kanila, binigay ang kaharian ng Diyos, ay sabi doon, kukunin sa kanila. At kanino pa ibibigay? Ibibigay sa mga taong tapat na maglilingkod sa hari o sa Kanya. Kaya tayo po, pag sumikapan po natin na maglingkod ng may katapatan sa hari habang tayo po ay nasa mensahe ng kaharian ng Diyos. Yan po yung totoo. Ang marami pong mga tao, ang naiiwan sa kanila, religion na lang sa karitual. Wala na yung kaharian ng Diyos. O kindly check your life. Ano na nga ba ang natira sa akin? Ever since nang ako nag-follow sa King. Kasi sabi po dito, talagang seryoso po ang Panginoon na sabi niya, kukunin sa inyo. Alam niyo pa naman, pag kinuha yung kaharian, ang kaharian pa naman ng Diyos, yan po ang source ng lahat ng bagay. Amen po ba? Lahat ng bagay na nakikita mo dito sa lupa ay nagmula sa kaharian ng Diyos na hindi nakikita. Paano pagkakunin niya ng Diyos? So, sino po ang kinukunan ng kaharian? Yun po sa mga taong hindi tapat na naglilingkod sa Diyos. Sino po yung bibigyan o binigyan ng kaharian or kanino mananatili ang kaharian doon sa mga taong tapat na naglilingkod sa Diyos. This is a very good encouragement and also a warning sa bawat isa na pagsumikapan po natin na tayo po ay manatiling matapat at masipag sa paglilingkod sa ating pong mahal na hari sa kanya pong kaharian. Yun po ba? Sino po sa inyo ang nag-decide na pagsusumikapan ko na magiging matapat at matatag ako sa paglilingkod sa aking mahal na hari? Taas po yung kamay kung sino pa ang nagdesisyon. Praise the Lord. Amen. So salamat po. Palapan po muna natin ang Panginoon Diyos. Hallelujah. So ang prayer ko po na hindi po religion at ritual ang matira sa atin because God never bring or even give us ritual or religion. Amen po ba? But God give us the kingdom of heaven and also the kingdom of God. And I pray, habang tayo po nag-grow, nagmamature sa spiritual, tayo po ay lumalim at lumago sa paghahari at kaharian ng langit o kaharian ng Diyos para ang buhay po natin magbunga. Amen po ba? Sapagkat sabi ko nga sa inyo, for the last 2 Sundays, gusto ng Lord na ang kaharian ng langit at kaharian ng Diyos ang siyang lumago at lumawak sa buhay po natin. Amen po ba? Ang gusto ng Diyos na ang kaharian ng langit ang siyang lapitan ng mga tao, yung mga ibon, doon mag-stay ang tao. Hindi lang sa atin, kundi sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin po, there is a greatest purpose kung bakit ang mga tao lumalapit sa atin because nilalapit din natin sila sa Panginoon at dinadala sa kaharian po ng Diyos. Amen. Sa Colossus chapter 3 verse 22b hanggang sa 24, sabi po dito, may nakakakita man o wala, maglingkod kayo hindi upang kalugdan ng tao. Amen po ba? Nagsiserve tayo not to please people o hindi para i-please ang tao or ma-please ang tao, kundi dahil sa kayo'y talagang tapat na may takot sa Panginoon. So ang paglilingkod po natin nakasentro yan sa Panginoon. Hindi po sa people, hindi po sa tao, hindi kung sino man, kundi nakasentro po yan sa Panginoon. And verse 23 sabi po, anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na para sa Panginoon. Kayo naglilingkod at hindi sa tao. So ang ating pong perspective sa paglilingkod po, lahat ginagawa natin, pupunta ako sa church para sa Panginoon, magtatize, mag-o-offering ako para sa Panginoon, magpupuri ako para sa Panginoon, makikinig ako ng salita para sa Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Pupunta ako sa mission, pupunta ako sa Bible study para sa Panginoon. Amen po ba? Palapan niya muna natin. It's all about Him. It's all about God. Amen po ba? Amen. Kaya nga po, minsan pag nawawala na tayo sa kaharian ng Diyos, ang nagiging focus po natin tao, yung mata at pag-iisip natin dun sa tao. Kaya nawawala tayo sa paglilingkod. Instead na maging matapat, masipag tayo, nawawala tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi nga po, minsan ang katotohanan, titibay at magiging matatag lang ang bawat isa sa atin kapag fixed ang ating pong focus sa pagsiserve sa Lord, na pupunta ako sa gawain ng Panginoon, hindi sa Kanya, hindi sa
sa kay Christopher, hindi kay Christina, hindi kay Lourdes, hindi naman kay Christita, kundi pupunta ako alang-alang sa aking Panginoon at Haring si Kristo Jesus. Pag ganyan po ang focus ninyo, magiging matatag, matibay po kayo, susuportahan, patatatagin po kayo lalo ng Panginoon. Sino po sa inyo nakakaranas ng ganon? Because meron ka ng matinding perspective at focus sa pagsiserve sa Panginoon. Hindi ka natitinag, hindi ka nalalaglag, hindi ka lumalayo because alam mo na naglilingkod ka. Lahat ng ginagawa mo ng buong puso sa Panginoon. Amen po ba? Not just for physical, but puso. Ibig sabihin, passionately, ginagawa mo dahil naglilingkod ka sa Panginoon at hindi sa tao. Kahit wala nang nakakapansin sa'yo, kahit wala nang nakakita sa'yo, kahit wala nang nagpipraise sa'yo, kahit wala nang wala nang nagbibigay sa'yo ng tinatawag compliment or commendation, tuloy-tuloy ka lang sa pagsiserve sa Panginoon because you know that you are doing this paalang-alang sa iyong paglilingkod sa Panginoon. Sino po sa inyo mayroong puso na gano'n na? Yan, magsisimula kang magiging matapat at matibay dyan. Sa verse 24, sabi po, sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakaluban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. So meaning to say, si Lord, pag hindi ka talaga nagpapatinag sa mga pagsubok, sa mga problema, sa mga personal persecution, mga tao na nagpipersecute sa iyo, tandaan niyo po, meron talagang inheritance, merong reward. Sabi po dito, merong gantimpala dun sa paglilingkod mo sa Panginoon. Amen po ba? I already received the reward. Full reward for my last 22 years of service in the Lord. And I hope and pray na ganun din po kayo. Pusuan po ninyo, buong puso, buong buhay, buong lakas po kayong maglingkod sa Panginoon. Sapagkat meron pong inilaang gantimpala o pagpapala para doon sa naglilingkod ng tapat at totoo. Ibig sabihin po, meron talaga. Kaya minsan nag-question ka, baka siya pinagpapala, ako hindi. Baka siya may reward, ako hindi. Then check your focus, check your perspective, check your puso, check your passion kung paano ka nagsiserve sa Lord. At sabi po, do not get envy dun sa mga taong hindi naman nagsiserve sa Lord, pero bakit parang blessed? Don't get envy, sabi doon, sapagkat wala sa kanila ang katuwiran ng Diyos. Ang gusto po ng Panginoon, umunlad ka, pinagpapala ka niya, pero nanatili ka sa kanyang kaharian, nanatili ka sa kanyang katuwiran, sumusunod ka sa kanyang kautusan. Kaya sabi niya, merong gantimpala siya na inihanda doon sa mga naglilingkod ng tapat at totoo para sa kanya. I know, starting today, I declare and decree na yung gantimpala na inihanda ng Lord sa iyo ay iyon na pong matatamasa starting today. Palapan po natin si Lord. To God be the glory. Amen. Yung matagal mo nang pinagpipray, then today, pag si Lord nagbukas ng pintuan, padadaluyin po niya yan sa buhay mo. Yung matagal mo nang pinipetition sa Panginoon, matagal mo nang iniiyak sa Panginoon, ang susi pala ay unahin yung kaharian, gawin ang kanyang kalooban, sumunod sa kanyang kautusan, maglingkod sa kanya ng buong puso na nakapix ang iyong mata at isipan sa kanya, hindi sa tao. At kailanman hindi nawi-withhold yung inheritance, yung blessing, yung favor ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Unahin po natin maging matapat. Amen po ba? Hindi yung matapat sa katabi. Ano ba itong katabi ko? Ano ba itong kaharap ko? Matapat. Ano ba itong sa likod ko? Very destructive. Amen po ba? Pag sabi sa katabi, huwag ka kasi maging destructive din. Okay? So, naalala ko yung kaklase ko, sabi ko, wag namang, galing mo naman sa math. Sabi niya, anong math? Sabi ko, imagine mo, pati pangalan ko, kinukopya mo. Magaling sa matahan. Amen po ba? So, matahan sa pangopya. So, I want you to be an original sa inyong pag-service sa Panginoon. Sundan po natin itong verse nito, no? May nakakita man o wala, maglingkod tayo sa Panginoon, hindi upang kalugdan ng tao. Tama po ba mga kapatid? Kundi dahil sa kayo talagang tapat at may takot sa Diyos. Pangalawang verse, anuman ang inyong ginagawa, siguraduhin po natin na gawin natin ito ng buong puso para sa Panginoon
Tayo naglilingkod at hindi sa tao. Kasi pag ginawa natin yan, doon pa lang mag-a-act ang Panginoon. Amen po? Na ating pinaglilingkuran. Amen? At gagantimpalaan niya tayo. Marami pong blessings si Lord. In the kingdom of God, there is full of joy, peace, goodness, grace, power, privileges, provision, promotion, elevation, and everything. There's a lot of things na prepare po ang Panginoon sa iyo at sa akin kung talagang totoo at matapat tayong naglilingkod sa Kanya. Basta doon tayo matapat sa Kanya. Hindi yung pupunta ako sa simbahan kasi andon si crush. Nako, makakrush ka talaga. Pupunta ako sa simbahan kasi andon si cousin. Di ba? Pupunta ako sa simbahan kasi andon si wife, si husband. Pupunta ako sa simbahan kasi, uy, dumating na pala si Pastor JB. I want to, see him preaching dyan sa, dyan sa harap. Kita nyo, hindi na ako umaakyat sa stage. pag andyan ako kasi, ay, pumunta ako sa church kasi anniversary. Wow, siyempre, maraming nagsimba at alam niya, may palit yun. So pagka ganun pa yung perspective natin, hindi ba mapiplease ang Panginoon? Amen po ba? Hindi ka mabibuild up sa iyong paglilingkod sa Panginoon. Sino pong may natutunan? Taas yung kamay. Amen. Kaya nga, sabi nga po ng isang English na tawag niya, siya po ay nagdesisyon sa kanyang buhay at ang sabi niya, whether the weather is good, whether the weather is bad, whatever the weather, whether you like it or not, sabi niya, I will go to church. Amen po ba? Because I'm not going to church for the crowd or for the company. I'm going to church because of my King Jesus Christ. Palaman po natin si Lord. To God be the glory. Amen. So, hope and pray na yung gantimpala na inihanda ng Lord ay matamasa nyo at ang iba parating na po sa inyo. Amen po ba? Dahil tama ng ating perspective, tama ng ating focus sa paglilingkod sa Panginoon. Key verse number 2, Roma chapter 12 verse 11. Sabi po dito, magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Sino po sa inyo ang parang tinatamad mag-serve sa Lord? Tinatamad ako ngayon, manood na lang muna ako ng TV, mag-online na lang muna ako. Sorry po kung nakikinig ka tapos natatamaan ka, tama naman yan. Pero mas maganda yung pusuan mo talaga, mag-effort ka talaga pagdating sa pagsiserve sa Panginoon. Amen po ba? Yung iba nga dyan, grabe yung effort. Nag-pray pa yan kahapon, nag-practice pa, tapos maagang nag-pray uli, tapos nag-prepare, naligo, nagpabango. Talagang alam niya yung focus niya. Amen po ba? Minsan kasi mahirap pagka magpunta ka sa church na hindi ka naligo, isipin mo, malamig. Doon pa lang, tinamaan ka ng katamaran pagligo. Ade ka na joke lang sa hindi naligo. My point is simply po, sabi sa Bible, magpakasipag. Yung unang bungad na verse, sabi po, magpakasipag kayo at huwag maging tamad. At ang kasunod sabi po, buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Pagka ganyan na po ang iyong desisyon, wala pong makakahadlang sa'yo. Kahit umulan man yan, kahit lumindol man yan, kahit bumaha man yan, basta alam mong makakarating ka sa gawain ng Panginoon, makakarating ka sa paglilingkod mo, gagawin mo. Pero kapag umiral yung kaisipan na parang, saka na, pagka wala na akong sakit, saka na pag may pang-tithes and offering na ako, saka na pagka yung tipong maganda na ang kondisyon, sitwasyon, saka na pagka nagbago na yung mister ko, saka na pagka sumama na yung kapatid ko, saka na kapag dumami na sila sa simbahan para madagdag ako sa dami. You make a drama. You make a thoughts. Kaisip ka ng ganon. And then sa hindi mo alam, napasukan ka na pala ng katamaran. Welcome po sa dumating. Amen. So, makikita po natin, pagdating sa paglilingkod sa Panginoon, ang kailangan po, ang nire-require po ng Diyos, kailangan kasipagan. Amen po ba? Kasi nung ang Lord nag-serve sa atin, talagang hindi lang talaga kasipagan, passion, purpose. Talagang buong puso siyang naglingkod din sa atin. Kaya tayo rin naman po, buong pusong maglingkod sa Panginoon. Sino po sa inyo andyan na sa church, buong puso nang naglilingkod sa Panginoon? Umulan, uminit,
may problema, may persecution, may baha, may bagyo, amen po? May pera sa wala, amen po? May challenges, may circumstances, pupunta ako sa gawain ng Panginoon. Hindi ako magpapatalo sa lumang sarili ko at sa lumang mga sa paligid ko. Amen po ba? Once you decide, amen po, God will honor your decision. Lalo na kapag ang focus po niyan ay paglilingkod sa Panginoon. Nasusundan po mga kapatid? Kaya po sa unang Korinto chapter 15 verse 58, sabi po, kaya nga mga minamahal kong kapatid, tayo po tinuturuan ng Bible, tayo po mga mananampalataya, sabi po, magpakatatag kayo at huwag matinag. Ang gusto po ng Bible na hindi tayo matinag sa ating pong pagsunod, pamumuhay sa karya ng Diyos, lalo po yung paglilingkod natin sa Panginoon. Kaya nga ang gitna ng verse nito sabi po, maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? Maging masipag. Alam mo na kapag tinamad ka, that is not the power of the Holy Spirit. Amen po ba? Amen. That's not the power of the Holy Spirit kapag tinatamad ka. Pag pili mo naman takot ka, that's not the power of the Holy Spirit. Alam mo sa pagsimba natin, kung kinakailangan mag-ask tayo ng power sa Holy Spirit para i-help niya tayo para mag-umapoy tayo sa paglilingkod, then do it. Sabi sa Bible, maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon. Saan natin sinisipagan? Kung saan tayo masipag, doon po tayo mag-acquire. Doon po tayo mag-benefits. Ibig sabihin, kung masipag ka sa trabaho, then suddenly yung boss mo, ipopromote ka. Amen po ba? Kung masipag ka sa pag-aral, din suddenly makakakuha ka ng mataas na grado. Katulad ko, masipag ako mag-raise ng maraming kliyente, then makakuha ako ng maraming income. But you know, at the end of the day, minsan yung dapat na isasantabi. Kaya hindi tayo nagbubunga dun sa dapat. Amen po ba? Saan tayo dapat magbunga? Lumago dun po sa ating paglilingkod sa Panginoon. Kaya pagdating sa paglilingkod, ang susi, kasipagan. Are you with me po mga kapatid? Pagdating sa paglilingkod, ang susi, katapatan. Kaya wag po nating aalisin ang katapatan at kasipagan if we pray for favor, for inheritance, lalo na sa Panginoon, wag po natin aalisin yan. Amen po ba? Sabi po, dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. Meron ba sa inyong nagsiserve sa Lord ngayon na feeling mo, nahihirapan ka, ginagabi ka, inuumaga ka na, daming gawain, may prayer meeting na, may practice pa, plus gigising ka pa ng umaga, may fasting pa. Ano po yung paghihirap na yan? Amen po ba? Hindi po nawawalan ng saysayan. Ibig sabihin yan yung paghihirap na nagbubunga. Yan yung paghihirap na nagdadala ng pagbabago, nagdadala ng blessing sa buhay po natin. Yung klase ng paghihirap, kaya po naintindihan ko way back 2004, hanggang ngayon 2026 na, yung paghihirap ko na palitan ng sarap. Hindi ko naranasan na grabe palang hirap for the last 22 years. Kasi nakita ko, totoo ang salita ng Diyos, nagagantimpalaan ng Lord yung mga matapat at masipag na naglilingkod sa Kanya. Palapakan po natin ang Diyos. Hallelujah! Kaya mga kapatid, kung iniisip mo, susuko na ako para wala naman nangyayari. Tatalikod na ako, aayaw na ako. Wag mag-isip ng ganyan. Hindi yan kaisipan na kaloob ng Panginoon. Yan po ay kaisipan ng laman. Ang laman po sumusuko. Pero yung totoo po sa buhay po natin, na nagdidesisyon ayon sa direksyon ng Panginoon, wala pong sumusuko. Amen po ba? Nag-gets po ba natin yung ating pong key verse number 1 and number 2? Amen. And let me encourage everyone that give what you have to God. Ano nga ba yung pwede mong maibigay sa Diyos? Give what you have to God. Number 1 po, yan, give your talent and time. Amen po ba? Give your talent and time. Marami pong mga tao ngayon, napakatalentado nila. Amen? They're talented. And then, there's a lot of time na binigay sa kanila. But ano po ang nangyari? Hindi nila kayang ibigay sa Diyos. Amen. So, ang encouragement ko po, church, give your talent and time. Because God has entrusted what? Every believers with talents and time. Yung talents natin, si Lord ang nagtiwala niya sa atin. Yung time,
Amen? Binigay yan sa atin ng Panginoon. Kaya ang gawin po natin, maging faithful stewards tayo when it comes to talents and time. Amen? Maging faithful steward tayo. Because sabi po dito, faithful stewardship means using God-given talents and gifts to serve Him in investing our time in advancing His kingdom here on earth for His glory. Amen po ba? Siguro nung una, nagamit mo yung talent mo wrongly. Are you with me po mga kapatid? And nagamit mo yung time mo sa mga bisyo, sa mga maling gawain. At the end of the day, you realize, ay mali. Hindi pala yan ang plano at purpose ng Panginoon. Kung bakit niya ako pinagkatiwalaan ng talento, even you give me time. Ang iba po, nasasayang talaga yung talents and time nila. Kasi dun sa dulo, amen, yung talent natin, kapag hindi yan nag-multiply, sayang yan. Ang gusto ni Lord, dun sa chapter 25 ng Matthew, yung talent na pinagkaloob niyo sa atin, mag-multiply sa iba. Are you with me po? Kaya nga, yung isa doon, sinabi niyang a wicked and lazy servant kasi yung talent na binigay sa kanya ng Lord, he tried to hid on the ground. Amen? At walang na-produce. Ang gusto ni Lord, okay, kung medyo nahihirapan ka, I understand naman, but tinuro mo na lang sana, at least baka doon sa tinuruan mo, baka magkaroon pa ako ng interest doon. Amen po ba? Every talent po natin, gamitin natin to praise God, or every talent na meron tayo, mag-produce po yan, or mag-add ng another talent sa iba, ako po naniniwala, mag-glorify si Lord dyan. And we do not misuse our time. Sabi nga sa Bible, maging wise po tayo, na yung time na binigay sa atin ng Lord, gamitin po natin saan? Gamitin po natin yung talent na yan sa time to advance His kingdom here on earth. Totoo po, maraming mga tao nasasayang yung talent and time. Nagagamit sa sanlibutan, nagagamit sa religion, ni hindi nagamit sa kaharian ng Panginoon. Ang gusto ng Lord, yung talent and time, magamit po natin yan sa kaharian ng Diyos. Are you with me po mga kapatid? Hello? Yan po ang gusto ng Panginoon. Kaya pag nagamit natin yung talent and time po natin sa kaharian ng Diyos, anong sabi ng King? Sabi niya, well done, my good and faithful servant. You use the talent and the time, sabi niya, enter into my joy. Pumasok ka sa aking kagalakan, or sabi niya, I will reward you. Many towns, I will reward you. Many cities. Andyan ba naiwan yung aking ganito sa church? Okay, naiwan pala. Babalikan ko po yan sa November. Okay po ba? I'm trying to use my smoothie. Hindi ko makita, naiwan pala dyan, hindi nakalagay sa malete. But anyway, it's in a good hands naman sa church. To God be the glory. So, tandaan po natin that one day, every believers, lahat po tayo, every believers will give an account on how we use the talent and the time that God graciously entrusted to us. One day, haharap tayo sa Panginoon, magbibigay sulit tayo sa Panginoon kung paano natin ginamit yung talent and time. Amen po ba? Naalala niyo yung sa chapter 25 ng book of Matthew? Yung talent na binigay sa kanya ng Lord, nilibing niya sa lupa, at yung time, tumakbo ang oras, na wala siyang ginawa doon sa pinapagawa ng Lord, pero marami siyang nagawa sa gusto niyang gawin. Tandaan niyo po, lahat ng mga ginagawa natin ay hindi pinapagawa ng Diyos, countless to God. Fruitless to God. Pero lahat ng ginagawa natin, ayon sa plano at purpose at pagpapala ng Diyos, that's all counted and rewarded by God. Palapan po natin si Lord. Hope you understand po mga kapatid. Amen. Kaya please, do not misuse your talent and do not waste your time. Use your talent, amen, and invest your time for the purpose and plan under the kingdom of God. Number 2, bilisan lang po natin. Number 2 po, na pwede nating ibigay sa Diyos, ability and availability. Wow.
Tandaan po natin, God give us ability, but He was also looking for our availability. Amen po ba? Grabe, si Lord, siya po ang source ng ability. Sabi nga sa Deuteronomy chapter 28, verse 8, I will give you ability to produce wealth. I give you ability to have power. I give you ability to acquire possessions. I give you ability to acquire possessions. I give you ability to fulfill my purpose. Pero tandaan po natin, despite that God gives us the ability, He was also looking for our availability. It doesn't matter kung gaano ka maabilidad ngayon. The matter is, are you available to God? Kasi marami pong mga magagaling pero hindi available sa Diyos. Amen po ba? Marami pong mga talentado, marami pong mga edukado, marami pong matataas ang kanilang level ng edukasyon, but they are not available to God. Remember, God gave you the ability, but still looking for your availability. Amen po ba? Taas nga po yung available na kay Lord. Hindi kay Lordis, ha? Okay. Grabe, no? Pag tara, punta tayo sa gawain ng Panginoon. Anong sabi? Hindi ako pwede, busy ako. Tara, outing tayo sa La Union. Dyan pwede ako dyan. Gagawa ng paraan ng mga yan. Grabe. Tama. Tara, Sunday ngayon. Punta tayo sa church. Sunday worship celebration. Naintindihan naman ni Lord kasi wala akong maidamit eh. Hindi ako nakapaglaba. Sige. Sabi, may nagaya. Punta lang tayo sa SM. Sa SM. Teka lang. Susuot yung mga magaganda kong damit. Kasi, mga pang SM yan eh. Tayo ba ito or tapos na tayo dito? Sabi siyang katabi, tinapos ko na. Tama ba mga kapatid? Ito na ang pinakamatindi, Ito ang pinakalas. Di ba, Sunday, grabe, pinag-pray ka pa nila pastor, ng mga manggagawa sa church, na mag-church lang. Tapos, kinabukasan may nagaya sa'yo. May racket bukas. Tara, sama ka. Racket? Kikita ba tayo dyan? Oo, kikita tayo dito ng pera. Tara. So, ikaw naman, pumunta. Ikaw ba to? Pumunta ka. Instead na maranasan mo ang presensya ng Diyos sa pagsamba, di mo na naranasan. Tama po ba? Kasi sumama ka sa mga racketers. Di ba? Mga racketers. Tama. So, ikaw ba ito or tapos ka na dito? Kasi sa mga totoo pong taong matapat at masipag sa paglilingkod sa Panginoon, I do believe, tapos na siya dito. Palapan po natin si Lord. Hallelujah. Praise the Lord. So let me encourage everyone that use your God-given ability to fulfill His plans and purpose and remain available for His service. Yan, importante po yan. Gamitin po natin yung ating ability para magawa natin yung kanyang plano at kalooban at manatili tayong ready and available pagdating sa Panginoon. Amen po ba? Ready and available for His service. Alam ko po ang iba, nung single, ay grabe, laging available sa Panginoon. Amen. Nung meron ng karibal si Lord sa puso niya, na in love, wala na. Amen po ba? Saan siya dinala? Dinala siya ng puso niya. Amen. Or partner niya. Wala na sila sa Panginoon. But remember po, kung meron mang humahad lang sa availability mo sa Panginoon at hindi ka na naging available, then time to warfare, time to pray. Hindi ito maaari, hindi ito pwede. Nalalayo ako sa presensya ng Panginoon. Nalalayo ako sa precepts ng Lord. Nalalayo ako sa purpose ng Panginoon. Nalalayo ako sa plano ng Panginoon. Pero nalalapit naman ako sa mga pera, sa iba-ibang mga persona. Yan, medyo kabahan ka sa mga area na yan. Kasi medyo may defect sa pagiging available mo sa Diyos. And for the last thing, God has given you the ability to fulfill His plans and purpose. Therefore, sabi po, remain for His service and let your life bring glory to His name. Try lang natin, nung nalayo ka,
sa paglilingkod sa Panginoon, did you ever bring glory to God? Wala but parang nung wala ka na sa service ng Lord, parang hindi na nag-glorify, hindi na na-honor ang Diyos. Kasi mag-glorify at ma-honor lang natin ang Diyos, three things. Number one, pag nanatili tayo sa relasyon sa Kanya. Number two, sumusunod tayo sa kalooban niya. Number three, sumusunod tayo, hindi tayo sumusuway sa utos niya. Diyan lang po, nag-glorify at na-honor ang Panginoon. Within that, mapupulfill mo yung plans and purpose niya sa buhay mo na walang hadlang. Even po ba, kasi hindi mo pinapayagan yung mga hadlang na hadlangan ka sa iyong paglilingkod na matapat at masipag sa Diyos. If you decide to give your time, your talents, your ability and availability sa Lord, tandaan niyo po, meron ding ibibigay ang Diyos. Kaya sabi ko sa inyo, sigurado. According sa verse natin, may ibibigay din ang Diyos sa atin. May gagawin din ang Diyos sa atin. Sino pa ang gusto makatanggap ng mula sa Diyos? Amen po. Hindi mula kay Diyos dado, Diyos dado. Amen po. Kay Diyos dado, sabi nila. Kundi mula talaga sa Diyos, yung ni-ready niya, yung prepare niya. Alam niyo po, pag matapat at masipag kang nag-work sa Lord, kahit gaano karami ng obligasyon, parang tila nagiging smooth, nagiging magaan at nagiging madali. Pero pag hindi ka na naglilingkod ng totoo tapat sa Diyos, bakit tila maliit na trabaho kay hirap? Devotion na lang kay hirap. Magsimba na lang kay hirap. I will tell you why later on. But let me encourage everyone that God give us, once you give your time, your talents, your availability to God, then number three, God give us access in anointing. Wow, this is amazing. This is the best. Because ito na. Amen? Nakita ng Lord na tapat at totoo ka, masipag ka, then dito ihahayag ng Lord ang kanyang provision, kanyang protection, kanyang power, yung privileges sa buhay po natin. Unang ibibigay niya po, access in anointing. Although napakarami nito, but I only quote 4 para madali natin ma-receive. Hindi natin mawala yung iba. God give us access in anointing. God give us access to His kingdom and empower us through the anointing of the Holy Spirit. Yan yung pinakamatindi. Ibigyan tayo ng access ng King sa kanyang kaharian at kapangyarihan mula sa kanyang Espiritu, enabling us to live according to His will and to fulfill His divine design and purpose. Marami pong mga tao hindi po napupulfill yung divine will, yung design sa ka-purpose ng Lord because walang access sa kaharian ng Diyos at walang access sa kapangyarihan ng Diyos. But this time, because you decide to give your time, your talents, your ability, your availability to God, God will never withhold this access. Sabi nga po sa Matthew 16, verse 19, God is talking to His disciples. Sabi ni Lord sa kanyang mga disciples, I will give you the keys. Keys means principles or access of the kingdom of heaven. And whatever you bind on earth will be bound in heaven. And whatever you loose on earth will be loose in heaven. What a access po na binigay ng Panginoon sa atin. Powerful access. Na minsan, namumroblema ka, may mga persecution, may mga pangtatangka sa buhay ko. Then God give you access. Mga anghel sa langit, I activate you. I have the access for heavenly angels. Mga anghel ng Panginoon, hindi yung mga anghel na nag-fall, mga anghel ng Panginoon. I have access from the blessings of heaven. Pag kulang ka, anyan yung kaharian ng langit, magpo-provide sa iyo. Divine access na binigay sa atin ng Panginoon. Are you with me po mga kapatid? Paano ka matatakot sa lupa? Kakampi mo ang langit. May access ka sa langit dahil sa Lord na matapat at masipag mong pinaglilingkuran. Palapahan niya po muna natin ang Panginoon. To God be the glory. Amen. Hope you get the point po mga kapatid. Another verse na pinangako ng Panginoon, Acts chapter 1 verse 8. Ang sabi po dito, but you will receive power. Ano daw marireceive natin? Power. When the Holy Spirit comes upon you. Pag ang Holy Spirit dumating sa buhay natin, ang marireceive po natin, hindi po basta lang puwersa.
lalo naman hindi puwera. Ang receive natin, kung sabi sa katabi, power. Yung power nito, sabi sa Bible, yung word na power dito is dunamis. Yung word na dunamis sa Greek, ibig sabihin po, sa terminology ng mga Bisaya, dinamita, sumasabog. Dinamita. Yan po ibig sabihin na power. Ibig sabihin po, hindi basta-basta. Yung power, yung anointing ng Holy Spirit sa buhay natin. Yan po yung matinding access at power na matatanggap natin. At sabi ng Lord, and you will be my witnesses, telling people about me everywhere, in Jerusalem, through Judea, and Samaria, and to the ends of the earth. Ang Holy Spirit po, hindi dumating sa buhay natin just to speak in tongues. Ang Holy Spirit dumating sa buhay natin just to testify. Amen po? And proclaim and preach the name of the King and testify His kingdom. Marami po nami-misinterpret. After they receive the Holy Spirit, they stay on one place speaking in tongues alone. No. Yes, that is the proof that you receive the power of the Holy Spirit, unknown tongues. But the power that the Lord bestowed upon us ay i-preach po natin siya. I-preach po natin yung kaharian niya. Sapagkat sabi ni Paul sa Romans chapter 1 verse 16, for I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ, for it is the power of God to save those who believe. First the Jew and second the Greek. So meaning to say po mga kapatid, yung Holy Spirit, yung power na binigay sa atin, power to save, power to rescue, at higit sa lahat, at the end of the day, amen, ang tawag sa atin na we become Jesus witnesses because we witness and preach what Jesus preached. Amen po? At pinapakilala natin ang Panginoon simula sa asin, papunta sa Cordillera, papunta sa amang sulok ng Pilipinas o kung saan man tayo dalhin, we about to witness Jesus Christ. We about to testify the grace, the goodness, the glory of this King. Amen po ba? And that is the reason why this power rested upon believers. Kaya naalala ko po doon sa chapter 4 ng Book of Acts, nung napuspos ulit sila for the second time ng Holy Spirit, sabi doon, sila po ay nangalat at nangaral ng magandang balita patungkol kay Kristo Jesus. So power. God give us power to preach. God give us power to proclaim in the name sa ating pong Panginoong Jesus. At yung buhay po natin hindi basta-basta. Amen po ba? Sabi sa Bible, in the book of Timothy, God give us, the gift of God is not fear and timidity, but power, love, and sound mind. So dala-dala po natin yan, power, ang binigay sa atin ng Panginoon. Anointing. Alam nyo, sabi ko nga sa inyo, while ago, once we are covered by the anointing of God, din po kayo sa akin. Once God give us access, wala tayong problema. Amen po ba? Bukas ang langit. Why? You have the key. All you need to do is operate the key. But once give us the anointing, the power, tingin kayo sa akin, may sasabihin ako sa inyo. No wonder si King David, sinabi niya, don't touch the anointed one. Because before you touch the person, it first touch the anointing. Are you with me po mga kapatid? Nasusundan po? Before you touch the person, you touch first the anointing. Kaya, yung mga unang panahon, ang mga tao, they're trying to attack their leaders, these anointed people, but without their knowledge, they're not directly attacking the person, but the anointing first. And let me encourage everyone, that is the very reason why, for the very first place, in all my leaders, I'm not trying to attack them because I understand this principle. I'm not attacking them directly, but the anointing. And how could I be anointed if I attack the anointing? Maybe I can speak in tongues because I can speak to, but the anointing, the power, the oil,
meron po yung dalang matindi sa buhay po natin. Last po, number 4, na ibibigay sa atin ng Panginoon is provision and protection. Is that amazing po mga kapatid? Sa mga taong matapat at masipag, na totoo at tapat na naglilingkod sa Diyos, merong provision, merong protection, meron pong tinatawag na supply, amen po ba? Merong tinatawag na covering na ibibigay ang Panginoon. Tandaan po natin sa number 4, God faithfully provides everything we need and protect us along the journey. Amen. Along the journey sa buhay po natin. Pag nagkakaedad tayo, paprotektahan tayo ng Panginoon habang gumagawa tayo sa kanyang kalooban, umuwi sa kanyang kaharian. And another point, and empowering us to fulfill His divine plans, purpose, design, and destiny for our lives. Pwede bang lahat tayong tumayo mga kapatid? Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Grabe po ang ginagawa ng Panginoon. Hope you really appreciate. Nakita po ninyo, ma-discern po ninyo yung binibigay sa atin ng Panginoon. Hallelujah. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 9 verse 8, I want you to read with me. Sabi po, and God will generously provide all your need. Pwede bang palapan po natin si Lord? Amen po ba? All your need. Totoo po, itong verse nito, this is directly doon po sa mga taong tapat na naglilingkod. Amen po ba? Because once upon a time, we try to become unfaithful and with time we become negligent na trying to offer our ability and availability, our time and talent, and then we harvest dryness, fruitlessness, unproductive life. But too good to be true itong verse nito, ang katotohanan po mga kapatid, kapag meron tayong katapatan at kasipagan sa paglilingkod sa Diyos, ito pong generous provision ng Panginoon, bukas po ito sa atin. Nakatuon po ito sa atin. Amen po ba? And God will generously provide all your needs. Minsan, meron sa church, bakit siya napoprovide all his needs? Bakit si Pastor Juby napoprovide all his needs? Eh, pastor lang naman siya. Ako teacher, ako principal, ako attorney. Bakit siya? You know what? It's not about the provision. Amen? It's about your passion, your faithfulness sa Panginoon. Sabi po, then you will always have everything you need in plenty left over to share with others. Sino po sa inyo na talagang kitang-kita mong pinoprovide ng Panginoon yung buhay mo at marami pang natitira kaya nakakapag-share ka sa iba? Sino nakakaranas ng gano'n? Wala na nagtaas ng kamay, email na lang kasi hindi sigurado. Sabi, kulang pa nga pastor sa amin kaya paano ba kami mag-share? Pambayad sa ASA, Pag-asa, Card Bank, RSPI, TSPI, paano ba kayo makakapag-share? Maintindihan naman ni Lord. So you see, nalala ko nung ako yung nagtatrabaho po dyan, sabi niya, dito sa amin, Pag-asa, sabi ko maganda. Sa inyo naman, sa TSPI, sabi ko, ayoko dyan, magtitiis kami dyan. TSPI. Sino sa inyong nakasali na sa TSPI? Tama po, sa Card Bank. Tapos merong card, tapos wala nang laman yung bank. Di joke lang mga kapatid. Let me go back to the point. Totoo itong verse nito na talagang God will generously provide sa ating mga pangailangan pag tayo na natiling matapat at masipag sa paglilingkod sa ating pong Panginoong Diyos. Amen po ba? At magkakaroon ka ng lahat ng pangangailangan mo. Sabi doon, plenty left over. Dami pang natitira. Amen po ba? At makarami ka pang matutulungan na iba. Are you with me po? Kaya nga yung iba nagiging madamot. Sapat nga lang ito sa akin saka sa anak ko. Bakit pa ako mag-share? Pero ang gusto ng Lord na pinagpalang buhay dahil sa matapat at masipag nating paglilingkod sa Lord, kitang-kita Amen po ba? Hindi mo lang sinusolo para sa pamilya mo, na isi-share mo pa sa iba. Are you with me po? Sino po sa inyong gusto ng ganung buhay? Amen. And last verse po dito sa ating point number 4,
Psalms 121 verse 7 to 8. Sundan niyo po sa aking pagbasa. Sabi po, the Lord will protect you from all evil. Tingnan niyo po, no? Si Lord daw po doon sa mga taong matapat at masipag na naglilingkod sa kanila, poproteksyonan sila ng Panginoon sa lahat ng kasamaan. Sabi po, at hindi lang proteksyon. Sabi po, then He will keep your life. Iingatan niya pa yung kaisa-isa mong hininga o yung buhay mo. And verse 8, sabi po, the Lord will guard your going out and your coming in everything that you do from this time forth and forever. Palapan po natin si Lord. Gagawin niya ng Lord. Gagawin niya ng Lord. Amen po ba? Gagawin niya ng Lord para ma-fulfill po natin yung kanyang plano at purpose sa buhay po natin. Amen po ba? Kaya punta tayo sa blessing verse. Wow, I'm so excited about the blessing verse kasi eye-opener ito. Kaya kung nahihirapan ka sa paglilingkod mo sa Panginoon, baka naglilingkod ka, nagpapagal ka, na napapagal ka talaga. Hindi mo nakita itong mga verses nito na binibigay ko sa iyo. But now, I want you to copy, study, meditate, memorize this verse. Kasi itong blessing verse natin, talagang blessing, talagang verse ito. Kasi sabi sa Philippians chapter 2 verse 13, sabi po, for it is God who is sorry po ano ako sa second verse. Punta muna ako sa Philippians 2:13 for it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose. Palapakan po natin si Lord. Pakisabi sa iyong katabi, yun naman pala Takasan mo, sabi, yun naman pala Amen po ba? Alam nyo, kung bakit tayo napapagod, nahihirapan, kasi hindi natin ito nakikita. Pero try nyo, subukin nyo sarili nyo, maging masipag at matapat kayong maglingkod sa Panginoon. Makikita nyo. Amen po? Kasi doon sa mga tatamad-tamad, sa mga ayaw sumunod, mahihirapan magtrabaho doon si Lord. Are you with me po? Kaya nga sabi ni Lord doon sa mga gusto niyang makatrabaho sa Kanya, sabi niya sa kanyang mga disciple, sa chapter 24, verse 16, if I'm not mistaken, ng Matthew, sabi po doon, sabi niya, and Jesus come to work with His disciple. Sabi niya, if anyone come to me, has let me lead. Amen po ba? You are not on the driver's seat, I am. Amen po ba? Totoo. Marami na po sa atin, nakakapagtrabaho na si Lord. Amen po ba? Nakakagawa na si Lord sa buhay natin. Kasi kung bakit si Lord magtatrabaho, at saan siya nagtatrabaho doon sa mga matapat at masipag, kasi alam ni Lord, doon nagbubunga yung purpose niya. Are you din po mga kapatid? Doon sa available. Amen po ba? Doon sa available, doon po ang Panginoon nagtatrabaho. At sabi po dito, for it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose. Wow. Nakita mo na sa buhay mo na ikaw ang ginagamit ng Panginoon para makatulong sa kapwa, ma-save yung kapwa mo. Amen po ba? Ma-encourage, ma-empower, ma-equip yung kapwa mo. If you see your life, then that's not you. Sabi po, not your might nor your power, but by the help of God. Palapan po natin si Lord. Hallelujah! And let us all read itong final verse po natin, Ephesians 3 verse 20. Sabi po, now, pakilakas, pakisabi, now. Dyan lang muna, okay? So, hindi bukas, hindi maya-maya, kundi ngayon mismo. Sabi po, dyan muna kayo, sa now lang muna kayo para magtatak sa isip at puso niyo yung word na N-O-W. Sabi po, now to Him who is able to carry out His purpose. Wow, si Lord, gagawin niya talaga yan. Ang purpose niya, and do super abundantly more than all that we dare to ask or think, infinitely beyond our greatest prayers, hopes, and dreams, according to His power that is at work within us. Palapan po natin si Lord. Ito ba? Huwag mo lang haluan ng katamaran ang paglilingkod sa Panginoon. Amen po? Huwag mo lang haluan ng kawalan ng katapatan ng paglilingkod mo sa Panginoon.
Pag masipag ka na at matapat ka, then you will see the move of God. You will receive the power of God. You will see the result of the kingdom of God sa buhay mo. Sabi mo, nangyari sa buhay ko. Yung mga imposible, naging posible. Parang yung mahirap noon, naging madali na ngayon. Yung matagal ko nang pinagpipray, tinugunan ng Panginoon. Because according to His power that is at work with us. Not your might, not your power, but by His power, but by His presence, but by His purpose. Sa buhay po natin, palapang po natin si Lord. To God be the glory. I want you to lift up your hands, and before I give sa ating pong MC, I want to release the blessing upon you mga kapatid. Hallelujah. Let us give thanks to God. Father God, salamat Panginoon. Hallelujah. Lord, may your words and wisdom, may your Holy Spirit, Panginoon, continue to guide us and lead us. And Lord, we surrender all to you. Ang lahat ng hindi po namin pagiging faithful o matapat, ang pagiging tamad po namin, Lord, we surrender all to you. Help us, Holy Spirit. Let the fruit and power of the Holy Spirit, the gift of God, Lord, that you bestowed upon us, shall upon us all, Panginoon. Pagdating sa paglilingkod, Panginoon, hallelujah, itatatag mo po kami, itataguyod mo po kami. Lord, gawin mo po ang nais mo sa buhay nito. Maghari ka sa buhay po namin. Alisin mo po, Panginoon, lahat ng mga dumi at damo. Alisin mo po, Panginoon, mga masalimo sa isip at puso namin. Lahat ng mga hadlang, O Diyos. Lord, right tonight, I pray for the renewing of our mind, renewing of our plans and purpose, Panginoon, na mula sa inyo. Lord, we offer to you our lives as a living, holy, and a living sacrifice. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Receive your blessing. May the Lord bless you. Can you lift up your hands before the Lord, please? Hallelujah, Lord. This is your word. May the Lord bless you. And may the Lord be with you. And may the Lord give you more breakthrough starting today, tomorrow, the whole week, and the whole month. And let His face shine upon you and be gracious unto you. And God give you abundant shalom as the Prince of Peace roll upon our whole being. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Kami give the best clap offering po sa lahat. Ayan, praise the Lord. Purihin po ang Panginoon. Salamat po sa kanyang badal na salita. Salamat sa inyong pakikinig sa church at sa online. Panginoon lingkod, we'll see you sa Wednesday. God bless po. Okay po. Thank you po, Pastor, sa napakagandang mensahe ng iyong pong pinaabot sa amin mula sa ating Panginoon. Amen. Yan po, tama po yun, di po ba? Lahat po ng atin pong ginagawa is not in vain. Wala pong sayang. Amen po ba? Sa atin pong paglilingkod sa Diyos. May mga sakripisyo, may mga pinagdadaanan, pero in the end of the day, si Lord po ang magbibigay ng gantimpala po sa atin. Kaya wag po tayo magsawa sa atin pong paglilingkod sa atin pong Panginoon. Yan po, muli, marami pong salamat sa inyo online na nakijoin sa atin pong Sunday Worship Cell Celebration. Tayo nga pong lahat ay tumayo, tayo po'y dadako sa atin pong pagbibigay sa atin pong Panginoon. Amen. At yan din po sa inyo pong online, nandyan po sa ating pong live stream ay sa TV screen or dyan sa cellphone na lagay po sa atin pong ang GCash number and sa bank account po. Amen. Malaya po kayo mag-send and ang Diyos po ang magbabalik po sa inyo ng pagpapalang siksik, liglig at umaapaw para po sa ating lahat. Amen. Tayo pong lahat ay mayan po, may mga lalapit po sa inyo na mga kabataan to give our tithes and offering. Amen. Before po tayo manalangin sa ating pong Panginoon. Amen. Hallelujah. Ayan, thank you. Sister Eileen at Sister Alta ng masisipag nating mga youth. Amen. So tayo pong lahat ay manatiling nakatayo at tayo po'y magtatapos sa ating pong panalanginan. Before po yan, tinatawagan po natin si Brother Jason na siya pong manalangin ng ating pong tithes and offering and closing prayer na rin po.
Ayan, sige po. Tayo po yung muling manalangin sa ating Panginoon, sa ating pagtatapos at sa ating kaloob sa Kanya. Sige po, tayo po itaas ating kamay. Tayo po yung muling manalangin. Amang banal, may likha ng langit at lupa. Maraming salamat muli, Father God, sa araw na yung pinagkaloob sa buhay. Father God, na pinagkaloob mo sa bawat isa. And Lord, tunay nga, Father God, ang iyong salita at tunay at totoo na nagbibigay sa amin ng buhay, na nagbibigay sa amin ng direksyon. Father God, Lord, sa aming pang-araw-araw. Father God, Lord, as we live, Father God, under your mighty hands. Lord, salamat sa revelation na namin na-receive gamit po, Father God, ng buhay ng aming pong buting pastor, Father God, Lord, as Pastor June, Father God, Lord, I lift him, Father God, sa kanyang buong pamilya, Father God, na nasa naman po sila ngayon, Father God, nasa Canada, Father God, Lord, I pray na yung kamay, Father God, na maprotekta sa kanila, Father God, Lord, hallelujah, maging Lord, sa aking mga kapatid na to, Father God, na nasa actual and nasa online, Father God, Lord, we pray, Father God, na selyohan mo, Father God, na yung banal na dugo, ang tagpong ito, Father God, na ang aming mga na-receive, Lord, na ng iyong salita ay patuloy na tumino, patuloy na lumago, na ipamuhay sa aming pang-araw-araw na buhay, Father God. Lord, salamat po muli, Father God, sa privilege na kami, Father God, ay nakapakinig na iyong salita. Lord, we lift up, Father God, lahat ng aking mga kapatid na to, Father God, na patuloy, Lord, na nagbibigay ng time sa inyo, Father God. Lord, I pray, Father God, sa aming ikapo, itong tithes and offering, Father God, Lord, I pray, Father God, sa nagbigay, Father God, Lord, I pray na you'll open the floodgates of heaven, Father God, sa kanilang buhay, Father God, protection, blessing, anointing, breakthrough, Father God, Lord, salamat po, Father God, sa privilege. And Lord, we honor you, Father God, sa aming buhay. Father God, Lord, you are the driver. Ikaw po ang mag-lead sa aming buhay, Father God, Lord. Maraming pong salamat, kulang po ang pasalamat. Kulang po ang salitang pasalamat para kay pasalamatan sa aming buhay. Lord, uwi kami, Father God, na may galak sa aming puso, Father God, sa aming paghiwa-hiwalay, Father God. Lord, samahan mo ang bawat isa sa aming pag-uwi. Ingatan mo kami, Lord, hanggang sa mga kapatid po namin online, Father God. Lord, I give thanks to you, Father God. We honor you, we love you, we praise you, Father God. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan po, malaya po natin kamayan ng bawat isa. And God bless you po sa inyong lahat. Thank you for joining us, our Sunday Worship Celebration. Shalom everyone and good day po. Ingat po kayong lahat. Good night. Happy day, happy day.